First aid for climatic injuries, heat, cold, and dehydration. First aid para sa climatic injuries, heat, cold, and dehydration. Sa walang patawad na crucible ng larangan ng digmaan, kung saan ang mga elemento mismo ay maaaring maging mga kalaban, ang bawat sundalo ay dapat na handa na harapin hindi lamang ang apoy ng kaaway kundi pati na rin ang mga tahimik na banta na dulot ng matinding init, nanunuot na lamig, at mapanlinlang na kilabot ng dehydration. Ngayon, binibigyan ka namin ng kaalaman at kasanayan upang labanan ang mga pinsalang ito sa klima, na tinitiyak na ikaw at ang iyong mga kasama ay mananatiling fit para lumaban, anuman ang lagay ng panahon o lupain. Mula sa nakakapasong kagubatan ng Sulu hanggang sa napakalamig na taluktok ng Cordilleras, ang mga sundalong Pilipino ay laging humaharap sa mga hamon ng kanilang kapaligiran ng buong tapang at katatagan. Ngayon, maaari ka ring makabisado ang sining ng kaligtasan, natututong kilalanin ng mga banayad na senyales ng heatstroke, frostbite, at dehydration, at pagbibigay ng pangunang lunas na negal iligtas buhay kapag ito ang pinakamahalaga. Sa Philippine Army, nahaharap tayo sa isang malawak na hanay ng mga kapaligiran, mula sa nakakapasong gubat hanggang sa napakalamig na tuktok ng bundok. Ang mga matinding kondisyong ito ay maaaring magdulot ng malubhang panganib sa ating kalusugan at kapakanan. Ngayon, binibigyan ka namin ng kaalaman at kasanayan upang labanan ang tahimik na mga kaaway ng init at malamig na pinsala, pati na rin ang kasalukuyang banta ng dehydration. Heat injuries, the burning enemy. Mga pinsala sa init, ang nasusunog na kaaway. Ang mga pinsala sa init ay nangyayari kapag ang iyong katawan ay nag-overheat dahil sa pagkakalantad sa mataas na temperatura. Para itong nag-overheat ng makina kung hindi mo ito aayusin, maaari itong magdulot ng malubhang pinsala. Preventing heat injuries, keeping your cool. Pag-iwas sa mga pinsala sa init, panatilihing palamig. Hydration, tubig ang iyong matalik na kaibigan sa init. Ang iyong katawan ay nawawalan ng tubig sa pamamagitan ng pawis, at kailangan mong lagyang muli ito ng Pal-Aegean. Layunin na uminom ng hindi bababa sa isang kanti ng tubig bawat oras, at higit pa kung ito ay sobrang init. Tandaan, ang dehydration ay isang pangunahing kadahilanan ng panganib para sa mga pinsala sa init. Damit, magbihis para sa init. Magsuot ng maluwag at makahinga na damit na nagbibigay daan sa sirkulasyon ng hangin. Iwasan ang labis o masikip na gamit, dahil maaari itong matrap ng init at makahadlang sa mga mekanismo ng paglamig ng iyong katawan. Isipin ito tulad ng pagsusuot ng breathable na baluti, kailangan mo ng proteksyon, ngunit kailangan mo ring manatiling cool. Aklamatisasyon at proteksyon, bigyan ng iyong katawan ng oras upang mag-adjust sa init. Huwag ipilit ang sarili kapag una kang nalantad sa mainit na panahon. Kung maaari, humanap ng lilim at limitahan ang iyong aktibidad sa pinakamainit na bahagi ng araw. Tandaan, ang acclimatization ay parang pagsasanay para sa isang marathon, na nangangailangan ito ng oras at pasensya. Kilalanin ang mataas na panganib na tauhan, ang ilang mga sundalo ay mas madaling kapitan ng mga pinsala sa init, tulad ng mga bagong recruit, mga may kasaysayan ng sakit sa init, at mga sobra sa timbang. Kung nabibilang ka sa alinman sa mga kategoryang ito, maging mas maingat sa init. Diet, ang balanseng dieta ay karaniwang nagbibigay ng sapat na asin, kahit nasa mainit na panahon. Ngunit kung ikaw ay nasa isang espesyal na dieta, makipag-usap sa isang medikal na propesyonal tungkol sa kung paano mapanatili ang tamang paggamit ng asin. Huwag gumamit ng mga tabletas ng asin, mas makakasama sila kaysa makabubuti. Tandaan, ang pagpigil sa mga pinsala sa init ay isang pagsisikap ng pangkat. Kailangang tiyakin ng mga pinuno ang sapat na tubig at mga pahinga, habang ang mga individual ay kailangang kumuha ng responsibilidad para sa kanilang sariling kalusugan at kagalingan. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntuning ito at pagiging maingat sa mga panganib, mapoprotektahan natin ang ating sarili at ang ating mga kasama mula sa mga panganib ng init. Heat injuries, a spectrum of severity. Mga pinsala sa init, isang spectrum ng kalubhaan. Titingnan natin ngayon ang mga panganib ng mga pinsala sa init, isang patuloy na banta sa ating tropikal na klima. Isipin ang magigiting na mga sundalong Pilipino na nagpapatrolya sa mga gubat ng Sulu, kung saan ang init at halumigmig ay maaaring maging brutal. Ang mga pinsala sa init ay maaaring tumama sa sinuman, anuman ang antas ng fitness, kaya mahalagang malaman kung paano makilala at gamutin ang mga ito.
Ang mga pinsala sa init ay hindi isang sukat na angkop sa lahat na sitwasyon. Ang mga ito ay mula sa banayad hanggang sa malubha, at ang pag-unawa sa pagkakaiba ay maaaring maging isang lifesaver. Heat cramps, ito ay mga muscle cramp, kadalasan sa mga braso, binti, o tiyan, sanhi ng labis na pagpapawis at pagkawala ng mga electrolyte. Isipin ang mga ito bilang paraan ng iyong katawan sa pagsasabi, "Hoy, kailangan ko ng mas maraming tubig at asin." Heat exhaustion, ito ay mas seryoso kaysa sa heat cramps. Ito ay nangyayari kapag ang iyong katawan ay nawalan ng masyadong maraming tubig sa pamamagitan ng pagpapawis na walang sapat na kapalit. Maaaring kabilang sa mga sintomas ang matinding pagpapawis, pananakit ng ulo, panghihina, pagkahilo, at pagkawala ng gana. Ito ay tulad ng isang ilaw ng babala na kumikislap sa iyong sasakyan, ang iyong katawan ay nagsasabi sa iyo na kumilos. Heatstroke, sunstroke, ito ang pinakamapanganib na uri ng pinsala sa init, isang tunay na medikal na emergency. Nangyayari ito kapag ang mga mekanismo ng paglamig ng iyong katawan ay nabigo, at ang iyong panloob na temperatura ay tumaas sa mga mapanganib na antas. Kasama sa mga sintomas ang pula, mainit, tuyong balat, pagkalito, mabilis na pulso, at maging ang mga seizure o kawalan ng malay. Isipin ng isang makina ng kotse na tumatakbo ng walang coolant, ito ay isang recipe para sa kalamidad. First aid for heat injuries, cooling the engine. Unang tulong para sa mga pinsala sa init, paglamig ng makina. Heat cramps. Ilipat ang biktima sa isang malamig at malilim na lugar. Maluwag ang kanilang damit kung ligtas itong gawin. Ipainom sa kanila ng dahan-dahan ang kahit isang kantin ng malamig na tubig. Kung magpapatuloy ang cramps, humingi ng medikal na tulong. Heat exhaustion. Ilipat ang biktima sa isang malamig, malilim na lugar at alisin ang kanilang mga damit at bota kung maaari. Palamigin ang mga ito sa pamamagitan ng pagbuhos ng tubig sa kanila at pagpapaypay sa kanila. Bigyan sila ng maraming malamig na tubig na maiinom. Itaas ang kanilang mga binti. Subaybayan silang mabuti at humingi ng tulong medikal kung lumala ang kanilang kondisyon. Heatstroke. Ito ay isang medikal na emergency. Agad na ilipat ang biktima sa isang malamig, malilim na lugar, paluwagin o tanggalin ang kanilang mga damit, at simulan ang pagpapalamig sa kanila sa anumang paraan na kinakailangan. Ay spray sila ng tubig, pamaypay, ilubog ang mga ito sa malamig na tubig kung maaari, at imasahe ang kanilang mga paa upang mapabuti ang sirkulasyon. Kung may malay sila, bigyan sila ng malamig na tubig na maiinom. Ilikas sila sa isang pasilidad na medikal sa lalong madaling panahon, patuloy na pinapalamig ang mga ito sa panahon ng transportasyon. Tandaan, ang heatstroke ay maaaring nakamamatay, kaya ang mabilis na pagkilos ay mahalaga. Huwag mag-atubiling humingi ng tulong kung pinaghihinalaan mo ang isang tao ay dumaranas ng heatstroke. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa iba't ibang uri ng mga pinsala sa init at pag-alam kung paano tumugon, mapoprotektahan mo ang iyong sarili at ang iyong mga kasama sa larangan ng digmaan. Manatiling hydrated, manatiling cool, at manatiling mapagbantay. Cold injuries, the chilling threat. Tatalakayin natin ang malamig na pinsala, isang seryosong banta sa malupit na kapaligiran. Isipin ang mga sundalong Pilipino na nagtitiis sa nagyayelong temperatura ng Cordillera Mountain sa panahon ng mga operasyong kontra-insurhensya. Kahit na may wastong gamit at pagsasanay, maaari pa ring magkaroon ng malamig na pinsala. Ang mga malamig na pinsala ay parang isang palihim na kaaway, dahan-daang gumagapang sa iyo sa napakalamig na temperatura. Maaari silang mula sa banayad na frostnip hanggang sa matinding frostbite at hypothermia. Tulad ng isang sniper na kumukuha ng layunin, ang lamig ay maaaring tahimik na hindi paganahin ng isang sundalo kung hindi sineseryoso. Factors that increase your risk. Panahon, ang matinding lamig, hangin, at basang kondisyon ay ang perpektong recipe para sa malamig na pinsala. Isipin mo itong isang perpektong pag-iwas sa bagyo. Kung mas malamig at basa ka, mas mabilis kang mawawala ng init ng katawan. Mga operasyon sa pakikipaglaban, ang ilang partikular na misyon, tulad ng mga kinasasangkutan ng matagal na kawalang kilos o pagkakalantad sa mga basang kondisyon, ay nagpapataas ng panganib ng malamig na pinsala. Isipin ng isang sundalong Pilipino na nakabantay sa kabundukan, na nakalantad sa mga elemento sa loob ng maraming oras.
Damit, ang tamang pananamit ay ang iyong unang linya ng depensa. Isipin mo ito bilang iyong personal na baluti laban sa lamig. Magsuot ng mga layer, na nagsisimula sa isang moisture-wicking na base layer, na sinusundan ng mga insulating layer, at nilagyan ng windproof at waterproof na panlabas na layer. Pisikal at mental na estado, ang pagkapagod, takot, at pag-aalis ng tubig ay maaaring magpahina sa kakayahan ng iyong katawan na manatiling mainit. Isipin ng isang sundalo na pagod mula sa mahabang marcha sa nyebe, ang kanilang katawan ay nagiging mas mahina sa lamig. Recognizing cold injuries, the warning signs. Ang maagang pagtuklas ay susi upang maiwasan ang mga malubhang pinsala sa sipon. Mag-ingat sa mga palatandaang ito sa iyong sarili at sa iyong mga kaibigan. Pamamanhid at tingling, ito ay isang palatandaan ng maagang babala, tulad ng isang scout na nag-aalerto sa iyo sa isang paparating na kaaway. Kung nararamdaman mo ang mga sensasyong ito, oras na para kumilos. Pagkulay ng balat, sa mga taong maputi ang balat ay maaaring maging pula o maputlang puti. Sa mga taong mas maitim ang balat ay maaaring maging kulay abo. Isipin na parang pagbabago sa pagbabalat kayo, na nagpapahiwatig ng pagbabago sa kondisyon ng katawan. Panlalamig at pamamaga. Ang apektadong bahagi ay magiging malamig kapag hinawakan at maaaring namamaga. Treating cold injuries, warming up the battle. Para sa minor de edad na malamig na pinsala tulad ng frostnip, maaari mong painitin ang apektadong bahagi gamit ang init ng katawan. Isipin mo itong tulad ng pakikipagsiksikan para sa init sa isang bunker. Ilagay ang iyong mga daliri sa ilalim ng iyong kilikili, takpan ang iyong mga pisngi ng iyong mga kamay, o itago ang iyong mga paa sa ilalim ng damit ng isang kaibigan. Mahalaga, huwag imasahe o kuskusin ang napinsalang bahagi, maaari itong magdulot ng karagdagang pinsala. Iwasan ang direktang init, huwag ilantad ang pinsala sa apoy o mainit na tubig, dahil maaari itong magdulot ng paso. Humingi ng medikal na atensyon para sa mas malubhang pinsala sa sipon, tulad ng frostbite o hypothermia. Ang agarang paglikas sa isang pasilidad na medikal ay mahalaga. Tandaan, ang pag-iwas ay ang pinakamahusay na gamot. Manatiling tuyo, magsuot ng patong-patong, at bantayan ang iyong mga kaibigan. Sa pamamagitan ng pananatilang mapagbantay at mabilis na pagkilos, maaari mong talunin ang nanlalamig na kaaway ng malamig na pinsala. Dehydration, ang uhaw na kaaway. Tatalakayin natin ang dehydration, isang tahimik na banta na maaaring lumabas sa iyo sa anumang klima. Isipin na parang isang nakatagong kaaway, na unti-unting inuubos ang iyong enerhiya at lakas. Nagpapatrol ka man sa nakakapasong mga beach ng Zambales o sa nagyayelong mga taluktok ng Cordilleras, ang dehydration ay isang panganib na kailangan mong malaman. Nangyayari ang dehydration kapag ang iyong katawan ay nawawala ng labis na likido, asin, at mineral. Ito ay tulad ng isang kotse na ubos na ang langis kung walang sapat na likido, ang mga sistema ng iyong katawan ay hindi maaaring gumana ng maayos. Nawawalan tayo ng mga likido sa pamamagitan ng mga normal na proseso ng katawan tulad ng pagpapawis at paghinga, ngunit ang pagkawalang ito ay maaaring bumili sa panahon ng masipag na aktibidad, lalo na sa mainit na panahon. Ngayon, maaari mong isipin na ang dehydration ay problema lamang sa init. Ngunit iyon ay isang maling akala. Tulad ng isang sniper na nakatago sa mga anino, ang dehydration ay maaari ring tumama sa malamig na panahon. Kapag malamig, maaaring hindi mo mapansin na pinagpapawisan ka dahil mabilis itong sumangga o naaabsorb ng iyong damit. Ngunit hindi yun nangangahulugan na hindi ka nawawala ng likido. Recognizing dehydration, the warning signs. Pagkilala sa dehydration, ang mga palatandaan ng babala. Isipin ang dehydration bilang signal ng pagkabalisa mula sa iyong katawan. Narito ang ilang mga senyales na dapat bantayan para sa uhaw. Ito ang pinakahalatang tanda. Ngunit huwag maghintay hanggang sa ikaw ay nauuhaw upang uminom. By then, dehydrated ka na. Tuyong bibig at lalamunan, maaaring parang ngumunguya ka ng bulak. Maitim na ihi, ang iyong ihi ay dapat na maputlang dilaw. Kung ito ay mas madilim, ito ay nangangahulugan na ikaw ay dehydrated. Pagkahilo at pagkapagod, maaaring makaramdam ka ng pagkahilo, panghihina, o pagod. Muscle cramps, maaaring mangyari ito sa mga binti o iba pang kalamnan.
Paggamot ng dehydration, pagpapawi ng uhaw. Ang mabuting balita ay ang pag-aalis ng tubig ay madaling gamutin. Ito ay tulad ng pag-refill sa iyong canteen, kailangan mo lang lagyan ng muli ang mga nawawalang likido. Pahinga, magpahinga mula sa mabigat na aktibidad at maghanap ng malamig o may kulay na lugar. Luwagan ng damit, tinutulungan nito ang iyong katawan na lumamig at nagbibigay daan para sa mas mahusay na sirkulasyon. Uminom ng fluids, tubig ang pinakamagandang opsyon, ngunit maaari ka ring uminom ng mga electrolyte solution kung available. Humigop ng dahan-dahan upang maiwasang masira ang iyong tiyan. Humingi ng tulong na medikal, kung ang nasawi ay lubhang na-dehydrate o hindi bumuti sa mga hakbang na ito, dalhin sila sa isang medikal na pasilidad. Pag-iwas sa dehydration, manatiling nauuna sa laro. Ang pag-iwas ay palaging mas mahusay kaysa sa pagalingin. Isipin ito bilang pagpaplano ng iyong ruta bago ang isang misyon. Gusto mong maging handa para sa anumang mga hamon na maaaring lumitaw. Narito ang ilang mga tip para maiwasan ang dehydration. Regular na uminom, huwag hintayin na mauho ka. Uminom ng tubig sa buong araw, lalo na sa pisikal na aktibidad. Subaybayan ang iyong ihi, kung madilim, uminom ng mas maraming tubig. Kumain ng balanseng dieta, makakatulong ito sa muling pagdadagdag ng mga electrolyte na nawala sa pamamagitan ng pawis. Pahinga, ang sapat na pahinga ay mahalaga para sa iyong katawan na mabawi at mapanatili ang balanse ng likido. Tandaan, ang dehydration ay isang palihim na kalaban, ngunit ito ay madali mong matatalo sa tamang kaalaman at paghahanda. Manatiling hydrated, manatiling mapagbantay, at bantayan ang iyong mga kaibigan. Ngayon, na-explore namin ang mahalagang diskarte sa first aid para sa mga pinsala sa init, mga pinsala sa malamig, at dehydration. Ito ay mga tahimik na banta na maaaring tumama sa sinumang sundalo, anuman ang antas ng kanilang fitness o karanasan. Ngunit armado ng kaalaman at kasanayan na natutunan mo ngayon, mapoprotektahan mo ang iyong sarili at ang iyong mga kasama mula sa mga panganib na ito. Tandaan, ang iyong pagbabantay at paghahanda ay maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba sa pagpigil at paggamot sa mga pinsalang ito. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga proactive na hakbang, pagkilala sa mga senyales ng babala, at pagbibigay ng napapanahong pangunang lunas, nagiging mahalagang asset ka sa iyong team, na tinitiyak na ligtas at maayos ang pag-uwi ng lahat.